hypertension, alta presyon o high blood pressure ay isang seryosong kondisyon kung saan dumadaloy ang dugo sa mas mataas na presyon kesa sa normal. Ayon pa sa DOH, kilala ito bilang silent killer dahil walang babalang sintomas at madalas ay hindi nasusuri ang karamihan na mayroon ito. Kaya't kung ikaw ay makakaranas ng pananakit ng ulo sa umaga, pagdurugo ng ilong, irregular heartbeat, paglabo ng paningin, hindi pangkaraniwang tunog o ugong sa tenga, agad na kumonsulta sa doktor para malaman kung normal pa ba ang iyong blood pressure. Dahil kung mapapabayaan ang hypertension, maaari itong mauwi sa komplikasyon tulad ng stroke, pananakit ng dibdib, atake sa puso, heart failure, irregular heartbeat, kidney failure o pagkasira sa bato na kung hindi maaagapan ay maaaring mauwi naman sa hemodialysis. At para mas mabigyan tayo ng tips kung paano nga ba maiiwasan ng hypertension or high blood pressure, makakasama po natin ang internal medicine doctor mula sa De Los Santos Medical Center, si Doc Vernon Serafico. Good morning, Doc Vernon. Welcome po sa Kada Umaga. Magandang umaga po sa Kada. Doc, ano po ba ang hypertension and is this the same as having high blood pressure? Alright. So, magandang malaman kung ano yung hypertension. Oo. So, blood pressure, yun yung presyon sa Tagalog. So, hypertension, medical term yun. High, mataas. Pressure, presyon. So, mataas na presyon. Ganon kasimple. Okay. However, ang gusto ko sanang maipabahagi sa ating yes mga po. kada is ang presyon ay yung dalawang puwersa, yung dugo sa loob ng daluyan ng ugat. Okay. So, yung puwersa ng dugo na tumutulak Okay. at yung puwersa ng ugat na pumipigil naman para hindi kumalat sa loob ng ating katawan. So, yun yung pressure na pinag-uusapan. Okay. Para mas madaling maintindihan ng ating mga kada. Kasi, di ba meron po mga 120/80, mga ganyan. Pwede po ba tayo mag-set ng standard para malaman ng kada natin? Because a lot of us, meron na tayong mga, ano po ba yung tawag dun sa nagtitake? BP manometer. Yun. Marami na tayong mga ganyang klaseng equipment sa bahay Aparato. natin, di ba? We like to take our own blood pressure to monitor it. Pero ano po ba yung i-consider nating masyado ng mataas, just right, Okay. medyo scary na, ganon? Alright. So, ang Department of Health or yung World Health Organization, nag-set na sila ng standard na numero na ang hypertension sa systolic, yung unang numero, 140 pataas, Okay. ay may tuturing na hypertension. 140 pataas. Aha. Okay. And Ito then yung number sa taas. Yeah. Oo. Then yung pangalawa, yung diastole, Yung nasa ilalim. yung nasa ibaba, Oo. 90 yung ating cutoff, 90 pataas. 90 Oo. pataas. So, bago naman ikaw maging high blood, merong tinatag na boundary o yung borderline. Okay. Yun yung 130 to 139 systolic, Okay. and then yung 80 to 89 for diastolic. Ayun. And then, syempre, yung mababa doon, kung less than 129, as low as 90, pwede yan, systolic. Okay, normal siya. And then sa diastole, 60 hanggang 79, matatanggap na normal siya. Ayan. I-screen record na po yan at i-save sa inyong mga telepono. Pero bakit po ba kasi, Dok, tumataas ang presyon ng isang tao? Okay. Sana maunawaan natin na yung mga aparato natin, ito yung mga pangsukat. Walang pinagkaiba sa thermometer. Halimbawa, malamig dito sa studio, kaya po ako nag-coat. Pero yung eksaktong temperatura, hindi ko masabi. Tama. Sa katulad ng ating BP manometer, ito yung mga paraan para malaman natin kung ilan yung presyon mo sa araw na iyon or sa particular na oras na iyon. Sapagkat kung ikaw ay pagod or katatapos lamang kumain or katatapos lamang sa isang ehersisyo, unawain na may kataasan ang makukuha mong Naturally. pressure. Oo. So, yun yung tinatawag nating physiologic o yung normal na pagtaas ng blood pressure. Kaya minsan mahirap sa ating mga kada
na maraming katwiran eh. Dok, naglakad ako eh. Dok, nag-ano ko. Okay, expected naman yan. Kaya nga sinasabi ng mga eksperto o ng ating mga nurses, sige po, pahinga po kayo saglit. And then ulitin po natin. Then from there, doon tayo makakakuha ng ideya kung talagang mataas o talaga bang normal ang ating blood pressure. Oo. Siyempre, sasabihin ng pasyente, susundok, nanenervyos ako sa iyo eh. Okay, BP natin sa labas ng clinic, alamin din natin. Oo. So, ano po yung, meron po bang ideal time para kunin ang ating blood pressure? Ito, opinion ko lang naman. Kung sa tingin mong normal ng particular na oras na iyon, doon mas magandang alamin kung ilan ang iyong blood pressure. Sabi naman kasi ng aming libro na hindi porket nakuha mo sa unang pagkakataon na mataas, mataas na, high blood na. Kaya dapat araw-araw. Not necessarily, pwede nga yung kung kailan mo lang alam na normal, doon ka mag-check. Para kumbaga wala ka nang masasabi sa sarili mo na, talagang mataas nga kahit nakapagpahinga ako, kahit nakapagbakasyon ako, kahit na-relax ako. So, hindi to one time. Not one time. May tinatawag na averaging. Titingnan natin, susukatin natin, and then kukunin natin kung ilan yung average para mas makagawa ng mas magandang konklusyon. Doc, ano naman po ba ang kaso kung mataas ang ating blood pressure? Okay. So, hindi What's the problem? sa isang kuha, walang problema yon. Oo. Pero ang problema kapag may katagalan na. Okay. Halimbawa, 2 taon ka ng high blood, 3 taon, 5 taon, eventually magkakaroon ng problema o komplikasyon. Katulad nga ng una kong sinabi, yung 2 puwersa sa loob ng daluyan ng dugo. Kaya minsan madaling ipaliwanag ito sa mga nakakaunawa ng inhinyero, mga engineer, naunawaan nila yung pressure ng langis nila sa mga makina. Sabi ko, parang yung puso mo, ito yung makina, kung masyadong mataas ang pressure niya, nagtatrabaho yung makina ng mas mabigat. Kaya unawain natin, hindi naman porke may nararamdaman ka, dulot na yon ng hypertension. Halimbawa, masakit ang iyong batok, baka naman dahil sa mahabang oras ng iyong trabaho at naturalmente tataas ang iyong blood pressure or yung presyon dahil nga may pangit kang karamdaman. So, Pero kung unawain totoo mo. pong may problema tayo sa hypertension, ano pong maaaring idulot nito sa ating katawan? So, tulad naman ng sinabi ng ating Department of Health, walang sintomas ang hypertension. Naisulat na rin yan sa libro namin ngayon. Asymptomatic or walang sintomas. Kasi nga, presyon ang pinag-uusapan, yung So that's presyon. the only way we can find out, Doc, is through that. Yes, kailangan nating That device. masukat Oo. gamit yung digital manometer. Para sa akin, mas mainam na yung digital BP manometer kesa dun sa manual. Kasi sa hindi tayo manual, marunong. hindi naman. Kaya lang, Hindi tayo. naobserbahan ko lang, marami nagmamadali Oo, sa pagkuha. Mahirap yun. Wag na yun, mga kada. Mas madali na yung digital. Ikabit ng tama, mag-relax, pindutin. Yan na, lalabas na mamaya-maya kung ilan ang blood pressure mo ng oras na iyon. Ang napansin ko po, like my mother po recently, she didn't know na mataas na po pala ang blood pressure niya. Bigla siya nagkaroon ng nosebleed na ayaw tumigil. And what else are the other implications kung hindi natin maagapan yung pagtaas ng blood pressure natin? Okay. Pwede tayong magka-heart attack. Yes. Pwede rin po tayong magka-stroke. Stroke. Tama po ba? Tama. Oo. Kidney failure or pagkakaroon ng paglabo ng paningin. Kasi nga, masyadong mataas ang presyon doon sa tinatawag na ugat sa mga mata. Kaya nagkakaroon ng mga pagputok. Yung pag sinilip namin sa mata ang isang pasyente, may mga hemorrhages kaming nakikita. Oo. Doc, anong kinalaman ng kidney? Sabi mo, kidney problem. Well, ang kidney naman kasi natin may ugat din. At Okay. tulad nga ng sinabi ko, yung pressure doon sa loob ng ugat, yung ating Okay. pinag-uusapan. So, ang madalas kasing nakikita natin, yung brachial pressure, yung dito sa ating bisig. Pero hindi rin namin alam kung ilan ang pressure doon mismo sa loob ng kidney. Kaya kadaanan, nagkakaroon talaga ng mga problema sa mga maliliit na ugat ng kidney. Yun yung tinatag na hypertensive nephropathy. So ano po, Doc, ang maipapayo nating treatment para sa ating mga kada once na determine nila na meron talaga silang problema sa kanilang
Blood pressure. Well, for prevention, maganda sanang malaman mo muna kung ilan yung blood pressure mo, then get the average. Yes. Then syempre, pag napansin mo nang nasa average ka na, magandang mag-ingat ka na. Iwasan mo na yung mga maalat na pagkain, Yung mga... iwasan mo ang sigarilyo, Opo. iwasan mo yung pag-inom ng sobrang dami. No? Of course, I do understand kailangan natin ng nutrition. So everything should be in moderation naman. Kaya lang, sana makita mo rin, iba yung dinidikta ng iyong isip, ay masarap, pero sinasabi ng iyong presyon, oy, mataas. So yung amount, medyo magbawas-bawas siguro tayo. Hindi naman din siya pwedeng sobrang walang pagkain kasi baka mamaya maging undernourished ka naman, magkaroon ng undernutrition, malnutrition. So wala po kayong pagbabawal ng mga kinds of food? Sa aking punto de vista, siguro kailangan lang maunawaan ninyo na kapag ka masyadong marami, magre-reflect talaga sa inyong presyon na makukuha. Okay, kaya moderation. Wala namang pinagbabawal si Doc outright. Naksin, gusto natin mga doktor. Kailangan lang in moderation. Banayan. Oo, tama. Meron po ba tayong mga katanungan sa ating... Ito, meron tayong libreng pa-consultation dito kay Doc. Meron po ba tayong mga kada squad dyan na nais magtanong? Yes po. Ano pong name ulit, sir? Ako po si Carico po. Yes, Sir Rico. Ano pong tanong ninyo kay Doc? Mayroon po akong dalawang katanungan, Doc. Una po, 38 years na po akong umiinom ng gamot para sa maintenance ng hypertension. Opo. Ano po bang maaring maging epekto sa aking katawan in the long run? Yun po unang tanong ko. Pangalawa po, Doc, since umiinom ako ng maintenance, ang usual na BP ko naman ay 130/80. Which sabi ng doktor, normal po yun. Dahil normal po, kailangan ko na po bang itigil ang pag-inom ng maintenance? Yun, napakagandang tanong. Marami pong nagtatanong yan, Doc. Alright. Kasi syempre may kamahalan din yung maintenance, medicines. Kaya ang mga sagot ko sa ganitong pagkakataon, sir, alright, kapag ka ikaw ay gumagawa ng isang magandang bagay at ikaw ay napupuri, ang sagot ko dapat mong ituloy. So since sabi ng inyong manggagamot na maganda ang inyong blood pressure sa partikular na gamot, maganda ang inyong mga gawain sa inyong kalusugan, maganda ang physical activities, maganda ang kinakain, nagbalansi po sa 130/80, siguro po ituloy po natin yung magandang gawain. Tama Yan po yung yun. pag-aalaga sa inyong kalusugan. Pero maganda rin po yung follow-up question ni Sir Rico. Paano naman daw po ang kanyang kidneys? Okay. Diba? Alam naman po natin na nakakadagdag ito sa sometimes sa kidney failure, yung pag-inom ng So, maraming gamot. eventually, ang hindi natin mababago sa factors ng hypertension ay yung lahi, kung ang family history ay mayroon, at ang tinatawag na kasarian, mas madalas mataas ang blood pressure nating mga kalalakihan. Ano po? Tapos, so dahil nga ang edad, hindi rin po natin mapipigilan ang pagtaas, maganda po talagang ituloy ang pag-iingat at ang pag-inom ng gamot. Although itong gamot naman aming inirekomenda para sa kagandahan ng inyong kalusugan. Kaya sana po'y maunawaan po ninyo na wala ho kaming inaasahang magiging masamang epekto sa inyong katawan. But of course, kung halimbawa napakain ng sobra, nakalimutan na exercise, ibig sabihin na disrupt yung ating cycle. Kaya yun po, siguro, hindi ko po masisisi yung gamot. Pasensya na po. Para sa kagandahan ng kalusugan, nakita ninyo 130/80. Naku, Sir Rico, Maraming ibig sabihin, salamat po, tuloy lang po ang ligaya sa pag-inom ng maintenance. Salamat po, Sir Rico. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!